Isang gabi ng Agosto 1947, milyong-milyong tao ang nagising sa isang ganap na bagong mundo. Hindi na sila bahagi ng iisang bansa, kundi sa isang iglap, ang mga dating magkakapitbahay ay naging magkakaibang mamamayan. Taga-India o taga-Pakistan, depende sa kanilang relihiyon at kung saan sila nakatira. Ang tahimik na buhay ng maraming pamilya ay biglang ginuho ng takot, pagkalito at kaguluhan. Naglakad sila ng daan-daang kilometro palayo sa mga bahay na minahal nila, dala lang ang ilang mga gamit at dasal na sana'y mabuhay pa sila. Sa trahedyang ito, higit 1 milyong katao ang namatay. Pero paano nga ba nauwi sa ganito ang dating iisang bansa? Bakit hanggang ngayon, mortal na magkaaway pa rin ang India at Pakistan? Ito ang kasaysayang halos hindi natin napag-uusapan, ang kasaysayan ng pagkakahati ng isang bansa at ng pagkawasak ng milyong-milyong mga pangarap. Sa mahigit 200 na taon, kontrolado ng British Empire ang India. Isipin mo, isang napakalawak na teritoryo na may iba't ibang ugali, relihiyon, wika at kultura, pinamumunuan ng dayuhan. Pero habang tumatagal, dumarami ang mga Indiano na nanawagan ng kalayaan. Sa pamumuno ng mga leader na gaya ni Mahatma Gandhi at Jawaharlal Nehru, lumakas ang kilusang laban sa kolonyalismo. Pagkatapos ng World War II, nangihina na ang Britain. Wala na silang sapat na pondo para panatilihin ang kontrol sa India. Kaya't noong 1947, napilitan silang bumitaw. Pero bago sila tuluyang umalis, may isang desisyong nagpabago sa kapalaran ng milyong-milyong mga tao. Hinati nila ang India sa dalawa, isang Hindu majority na bansa, ang India, at isang Muslim majority na bansa, ang Pakistan. Sa papel ay simple lang ang plano, pero sa realidad, isang madugong trahedya. Bakit kailangang hatiin? Ang dahilan, relihiyon. Karamihan ng mga Indiano ay Hindu, pero may mga malaking populasyon ng mga Muslim, lalo na sa hilaga at silangan ng India. Mga lugar tulad ng Punjab at Bengal. Bagamat maraming komunidad ang tahimik na namumuhay ng magkakasama, hindi may tatangging may diskriminasyon sa mga Muslim. Maraming Muslim ang hindi pinayagang uminom ng parehong balon na ginagamit ng mga Hindu. Hindi sila pinapapasok sa kusina ng kanilang mga kapitbahay. Sa maraming aspeto ng lipunan, itinuring silang iba. Habang lumalakas ang panawagan para sa kalayaan, mas lalo ring lumalim ang takot ng mga Muslim. Paano kung kapag naging malaya na ang India ay kami naman ang maaalipin? Sa gitna ng tensyon, umangat ang isang leader, si Muhammad Ali Jinnah. Isang edukadong abogado na naniniwala ng mga Muslim ay kailangang magkaroon ng sariling bansa para maprotektahan ang kanilang karapatan. Ipinaglaban niya ang ideya ng Pakistan, isang Muslim homeland. Hindi lahat ay sangayon sa paghahati. Sina Gandhi at Nehru, mga pangunahing leader ng Indian National Congress, ay naniniwala na posible ang pagkakaisa ng lahat ng relihiyon sa isang bansa. Pero habang lumalala ang karahasan sa mga lungsod gaya ng Calcutta at Lahore, napilitan ng Britain na tanggapin ang partition. Ipinadala nila si Cyril Radcliffe, isang Britong abogado na walang karanasan sa India, para iguhit ang bagong hangganan sa loob ng 5 linggo. 5 linggo lang? Oo, sa isang mesa, gamit lang ang lumang mapa at datos ng census, binuo niya ang linya na maghihiwalay sa dalawang bansa. Walang konsultasyon sa mga lokal, walang konsiderasyon sa kultura o kasaysayan ng mga komunidad. At dahil dito, ang linya ni Radcliffe ay naging mitsa ng matinding kaguluhan. Noong Agosto 14, 1947, isinilang ang Pakistan. Kinabukasan, ipinanganak naman ang bagong India. Pero kasabay ng selebrasyon ay ang pinakamalaking forced migration sa kasaysayan ng sangkatauhan. Halos 18 milyong katao ang napilitang lumikas. Ang mga Muslim sa loob ng bagong India ay nagtungo sa Pakistan, habang ang mga Hindu sa Sikh sa loob ng bagong Pakistan ay tumakas pabalik sa India. Walang organisadong transportasyon, marami ang naglakad ng daan-daang kilometro, mga bata, matatanda at mga buntis. Ang ilan ay sumakay ng tren, pero sa halip na makarating ng ligtas, maraming tren ang dumating sa kabilang dulo na puno na ng bangkay. Nagkaroon ng karumal-dumal na patayan, may mga pinugutan ng mga ulo, may mga sinunog na bahay, may mga babaeng ginahasa, mga pamilyang pinatay. Tinawag ito ng ilan bilang the greatest migration in human history. Pero para sa mga nakaligtas, ito ang pinakamasaklap na bangungot.
naghati ang India at Pakistan noong 1947, may mga tinatawag na princely states o maliliit na kahariang pinamumunuan ng mga lokal na hari. Isa sa mga ito ang Kashmir. Ang naging problema, ang hari ng Kashmir ay Hindu, pero ang karamihan ng mga tao roon ay mga Muslim. Ibig sabihin, hati ang relihiyon ng leader at ng kanyang nasasakupan. Hindi agad pumili ang hari kung sasama siya sa India o Pakistan, pero habang nagdadalawang isip pa siya, may mga armadong grupo mula sa Pakistan na pumasok sa Kashmir, parang sinakop nila ito para mapasama sa Pakistan. Natakot ang hari at humingi ng tulong sa India, ngunit sinabi ng punong ministro ng India noon na si Jawaharlal Nehru na hindi siya tutulong hanggat hindi pumapayag ang hari na isama ang Kashmir sa India. Dahil kailangan niya ng proteksyon, pumayag ang hari na maging bahagi ng India ang Kashmir. Doon na pumasok ang mga sundalo ng India para pailisin ang mga lumusob mula sa Pakistan. Simula noon, naging bahagi ng India ang Kashmir, pero hindi ito tinanggap ng Pakistan, kaya't hanggang ngayon, pinag-aawayan pa rin ang rehiyon. Itong naging dahilan ng unang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan noong 1947. Mula noon, paulit-ulit nang naging mitsa ng giyera ang Kashmir. Noong 1947, 1965, 1971 at 1999, hanggang sa ngayon ay hati pa rin ang rehiyon, may bahagi nito sa India at may bahagi rin nito sa Pakistan at parehong bansa ang nagsasabing kanila ito. Sa kasalukuyan, parehong may nuclear weapons ang India at Pakistan. Ibig sabihin, kung muling sumabog ang tensyon, hindi lang sila ang maapektuhan, buong mundo ang maaaring madamay. At hindi lang ito military conflict, ang tensyon ay ramdam sa kultura, sports, entertainment at politika. Kapag may laban sa cricket, tila giyera ang atmosphere. Kapag may mga pelikula na may aktor mula Pakistan, ay may protesta sa India. Ang galit ng nakaraan ay patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Hindi lang milyon-milyong tao ang nawalan ng mga bahay, kundi pati ng mga pagkatao. May mga pamilyang nagkakahiwalay na hindi na muling nagkita pa. May mga bata na lumaking walang alam kundi takot at galit. At may mga komunidad na dating tahimik at magkakasundo na ngayon tinabunan na ng poot. Ang kasaysayan ng India at Pakistan ay isang paalala ng relihiyon, politika at kapangyarihan ay kayang maghati ng isang bansa at sirain ang napakaraming buhay. Ano nga ba ang halaga ng kalayaan kung ang kapalit nito ay dugo? Totoo, nakuha nila ang kanilang kasarilan mula sa mga dayuhang mananakop, pero nanatili ang tanong, naging malaya ba talaga sila mula sa galit, diskriminasyon at pagkakawatak-watak? Ang kasaysayan ng partition ay hindi lang kwento ng nakaraan, isa itong babala, na sa bawat desisyong pinaghaharian ng takot at poot, laging may mga inosenteng mga mamamatay, laging may tahanang magigiba at laging may mga pusong masasaktan. Kaya't sana, sa bawat alitan ngayon lalo na sa bansa natin o sa ibang panig man ng mundo, may paalala sana sa atin ang kwento ng India at Pakistan para hindi na muling maulit ang mga ganitong pagkakamali at trahedya na dinanas ng mga ibang lahi sa kabilang panig ng mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood, kaibigan.